Ay, magandang araw po. Ang mapapag-usapan po natin sa araw po na ito ay ating pinamagatang katiyakan at seguridad ng kaligtasan. O kung kayo po ay medyo matagal na mananampalataya, marahil ay narinig nyo na po yung mga katagang OSAS or marahil nabanggit po o marahil nasabi sa preaching, OSAS o yung OSAS. Bali, acronym po iyan para sa One Save, Always Save. Ano po? One Save, Always Save. Yan pong One Save, Always Save ay katuruan po ng Bible na nagsasabi na kapag ikaw ay nakatanggap ng kaligtasan, ang kaligtasan na yan ay mananatili at kailanman hindi na mawawala sa iyo. So ang layunin po ng pag-aaral po natin sa araw po na ito ay upang magbigay ng hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, hindi lamang tatlo, kundi 26, okay? 26, 26 reason, 26 na dahilan kung bakit hindi nawawala ang kaligtasan. So bakit po natin ito kinakailangan pag-aralan? Alam niyo po kasi bilang isang mananampalataya na naniniwala sa doktrina po na ito, madalas ito pong doktrina na ito ay nami-misinterpret ng mga Kristiyano. Ano po, kumbaga nagiging dahilan upang paulit-ulit na magkasala, habitual sin, dahil hindi nga naman nawawala ang kaligtasan. So parang nagiging lisensya, nagiging license para paulit-ulit na magkasala. Pero sa pag-aaral din po natin sa araw po na ito, ay akin ding ibibigay yung tamang response, no? Yung tamang action natin, yung tamang reaction natin, yung tamang response natin sa pagkakaalam ng napakaganda at napakadakilang doktrina po na ito. Okay, so samahan niyo po ako para pag-usapan po natin katiyakan at seguridad ng kaligtasan. The doctrine of one save, always save. In our first slide po, pag-usapan po natin, nais ng Panginoon na makatiyak ka. No? Ayon ng Panginoon na namumuhay tayo sa pagdadalawang isip. Actually, one verse in the Bible says that a double-minded man is unstable in all his ways. No? So, ayon ng Panginoon na tayo ay nabubuhay sa takot, o ayaw tayo ng Panginoon na nabubuhay tayo nang wala tayong katiyakan, kung kumbaga hindi tayo sigurado. One thing is for sure, nais ng Panginoon na tayo ay makatiyak. Okay? Ang sabi nga ng 1 John chapter 5 on verse number 13, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Okay? Pansinin niyo po iyon. Naisulat daw ang 1 John, okay, yung unang liham ni Juan, para malaman nung mga tao na sinulatan niya na sila ay mayroong buhay na walang hanggan. Para sila ay makatiyak na sila ay may buhay na walang hanggan. Para sila ay makasigurado na sila ay may buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa mga inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. So, by the way, ang target ng doctrine po na ito ay yung mga taong nanampalataya na kay Jesus. Ano po? Yung mga taong tumanggap na kay Jesus. Yung mga taong nagsisi na sa kanilang mga kasalanan at nanampalataya kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. So kung hindi mo pa nagagawa iyan, kung hindi mo pa nagawang tanggapin ang Panginoong Jesus, kung wala ka pang personal na relasyon sa Diyos, ang pag-aaral na ito ay hindi para sa iyo. Ang pag-aaral po na ito ay hindi para sa iyo. Nais muna ng Diyos na malaman mo na ikaw at ako, tayong lahat ay nagkasala sa Kanya at tayong lahat ay nangangailangan ng kaligtasan. At ang kaligtasan na yan ay ating matatagpuan kay Jesucristo. Ngayon, kinakailangan natin tanggapin si Jesucristo, panampalatayahan siya bilang Panginoon at tagapagligtas, kaya upang tayo magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon. Ngayon, kung nagawa mo na yan,
Ang message na ito, ang lesson na ito, ay para sa iyo, para sa atin. Okay? Nais ng Panginoon na makatiyak ka. Nais ng Panginoon na tayo ay makasigurado na tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. One verse pa sa Bible na nagsasabi na tiyak ang langit kay Kristo ay matatagpuan natin sa Juan, Kapitulo 14, 1 hanggang 3, John chapter 14, verse 1 and verse 3. Ang sabi po rito, huwag magulimihanan ang inyong puso o huwag mangamba, huwag matakot. Again, nais ng Diyos na tayo ay makatiyak. Ayaw ng Diyos na tayo ay nabubuhay sa hindi sigurado o sa takot. Huwag magulimihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. So, ang speaker sa verse po na ito ay ang ating Panginoong Jesus. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. In the King James Version of the Scripture, ang nakalagay po doon, in my Father's house are many mansions. Okay? In my Father's house are many mansions. Kaya lang, pagdating sa Tagalog na Bible na meron tayo, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. So umalis daw ang Panginoong Hesukristo para tayo ipaghanda ng ating lugar doon, sa tahanan ng kanyang Ama. At ito yung kanyang pangako. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako. So ang pangako ng Panginoon, siya ay babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Ang ibig sabihin nun, tayo daw ay kanyang susunduin at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. And take note, yung nakabold na words po na yan, na phrase po na yan sa inyo pong screen, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumaon. That where I am, there ye may be also. Upang kung nasaan man ako, doon ka rin papatungo. So, tiyak ang langit kay Kristo. Bakit? Panginoong Hesukristo na mismo ang nangako niya at kailanman ang pangako ng Panginoon hindi mapabali, no? Hindi mapapawi at hindi mababali, hindi mapapako ang pangako ng ating Panginoong Hesukristo. So ngayon, pag-usapan po natin yung 26, ulitin ko po, 26, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kundi 26 na dahilan kung bakit ang kaligtasan ay di nawawala. So kung 26, parang alphabet yan. A to Z reasons. 26 reasons bakit hindi nawawala ang salvation o ang kaligtasan. Unahin po natin. Una, dahil tayo ay naging anak na ng Diyos. So yun po yung una po nating tatandaan, na tayo po'y naging anak na ng Diyos. Pag binasa po ninyo yung John chapter 1 on verse number 12, ang sabi po ng Bible on English, sa King James Version of the Scripture, but as many as to receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believes on His name. Gave He power to them, but as many as to receive Him, tulad ng marami na tumanggap sa Kanya, kay Jesus Christ, to them gave He power, sa kanila binibigyan sila ng kapangyarihan o ng karapatan, to them gave He power to become, upang maging sons of God o anak ng Diyos, at to them that believes on His name. Ibig sabihin, kapatid, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Magiging anak lang ng Diyos ang isang individual kapag tinanggap niya si Jesus Christ. Now, medyo sensitive yan kasi medyo maraming magagalit kapag nalaman nila na hindi sila anak ng Diyos. Lahat ay creation ng Diyos. Lahat tayo nilikha ng Diyos. But it doesn't mean na tayong lahat ay anak ng Diyos. Kasi pag sinabi mong anak, mayroong personal
personal na relationship sa Kanya. Pero kapag tinanggap mo si Kristo, ang sabi ng John chapter 1 on verse number 12, but as many as to receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Okay? Para daw, tayo daw ay magiging anak ng Diyos kapag tinanggap natin si Jesucristo. Ngayon, pag-usapan natin yung pagiging anak. Ang tanong, kapag ba ikaw nagkasala ka sa magulang mo, for example, nakabasag ka ng pinggan, ibig bang sabihin nun hindi ka na anak ng magulang mo? Of course, anak pa rin, kaya lang magkakaroon ng tampuhan, magkakaroon ng pagdidisiplina, pero yung relationship hindi napuputol. How about medyo tumaas ng uri yung kasalanan? For example, nagbulakbul ka sa school, pinapapasok, nagkakating, parang ganon, then later on, nahuli. So, ibig bang sabihin nun, hindi ka na anak ng magulang mo? Of course, anak pa rin yung relationship nandoon. Kaya lang, yung level of discipline at yung level ng tampuhan, mas umaangat, depende dun sa level ng nagagawang kasalanan. But yung relationship ng magulang sa anak, hindi yan nawawala. Same is true. No, kapag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, bibigyan ka ng karapatan ng Diyos upang maging anak niya. Therefore, dumating man yung panahon na tayo ay magkasala sa Kanya, hindi nawawala yung relationship ng father and son or father and daughter. Kaya lang yung pagdidisiplina ng Panginoon at yung galit din siyempre ng Panginoon ay sumasa atin. Yung pagdidisiplina at yung galit, yung parusa, yung tinatawag na chastening ng Panginoon, siyempre sa atin. Bakit? Kasi anak niya tayo. Yan. Pangalawang dahilan, number 2, dahil tayo ay ipinanganak muli, John chapter 3 on verse number 3. Ang sabi nun, verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Alam niyo po, kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, on John chapter 1 on verse number 12 hanggang verse 13, nandoon din yan Kasi isa pang vocabulary ng salvation, yung tinatawag natin na pagiging born again. Pagiging born again po is not a religion. So, hindi po religion yun o hindi yun mga grupo. Biblically speaking, kapag sinabi mong born again, tinanggap mo si Jesus. Bakit? Anong sabi ng John chapter 1 verse 12? Yung binasa lang natin kanina. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Number 13. Which were born not of blood, not of the will of flesh, nor of man, but of God. So, ibig sabihin, isa sa vocabulary ng salvation, yung tinatawag na pagiging born again. Tayo ay ipinanganak muli. So, hindi ipinanganak physically, kundi ipinanganak spiritually. Ipinanganak spiritually. So, paano naging dahilan iyon kung bakit hindi nawawala ang kaligtasan? Buri mo na born again ka na spiritually. So, para mawala iyon, para mawala yung yung spiritual birth mo yon, kinakailangan ma-spiritual birth ka ulit into family of Satan, which is hindi pwede. Wala akong nabasa sa Bible na from family of Satan na born again into family of God, ayun nga, dahil naging anak na siya ng Diyos, ngayon nung anak siya ng Diyos, lilipat naman siya on family of Satan. Walang ganon. Walang ganon. Meron, from family of Satan, tayo yon, dahil tayo mga anak dati ni Satanas nung hindi pa natin tinanggap si Jesus. Okay? Pero nung tinanggap mo si Jesus, magiging kapamilya ka o makakapasok ka sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging born again. Kaya lang kapag nasa pamilya ka na ng Diyos, hindi pwedeng ma-born again and again ka. Nagigets niyo ba? Ma-born again and again para malipat ulit sa family of Satan. So, one of the reason kung bakit hindi nawawala ang kaligtasan dahil tayo ipinanganak muli is spiritually. Spiritual. Okay, 2 Corinthians chapter 5 on verse number 17. Ang sabi po ng Bible dyan,
Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Bagong nilalang na. He is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Again, parang kapareho lang din yan nung na born again. We are now a new creature. Okay? Bakit po naging new creature? Kasi bago na rin yung nature natin. Dati tayo po ay mayroong sinful nature. Okay? Sinful nature. Pero nung tinanggap natin si Kristo bilang tagapagligtas, ang sinful nature po na yon, yung sinful nature po na yon ay madadagdagan ng spiritual nature. Yan, kaya tayo po ay bagong nilalang na. Pang-apat na dahilan, bakit hindi po nawawala ang kaligtasan? Dahil sa ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Titus chapter 1 verse 2. Okay? For it is impossible for God to lie. Hindi pwedeng magsinungaling ang Panginoon. Pinangako niya. Ipinangako niya on John chapter 3, on verse number 16, that whosoever believe on the Lord Jesus Christ will never perish but have everlasting life. I-quote nga natin yung John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, kung sino man, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. So ipinangako ng Panginoon yun. Ipinangako ng Panginoon yun na whoever believes on the Lord Jesus Christ will never perish but have everlasting life. So maaasahan natin na meron tayong buhay na walang hanggan. Maaasahan natin na meron tayong langit. Maasahan natin na meron tayong kaligtasan at hindi mawawala iyan dahil basically pangako yan ng Panginoon. Sabi nga rito, si Jesus nagpapako para matupad ang kanyang pangako. Di tulad ng iba, nangangako pero napapako. Pero ang Panginoon Jesus nagpapako para matupad ang kanyang pangako. Dahil pangako ito ni Jesus, ayun, halos magkaano yon. Una, Diyos hindi magsisinungaling. Anong basihan natin ng pangako ni Jesus Christ, ni Jesus? On John chapter 10, verse 27 hanggang 28. Babasahin ko po sa aking Bible. On John chapter 10, verse 27 hanggang 28, the Bible says, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Verse 28, and I give unto them eternal life. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, and they shall never perish, at kailanman di sila mapapahamak, neither shall any man pluck them out of my hand. Wala man sino mang tao ang makakapagtanggal sa kanila sa aking mga kamay. So, pangako ng Panginoong Kristo yan na kailanman walang makakapagtanggal sa atin sa kanyang kamay. Pang-anim na dahilan, dahil tayo ay nasa kamay ng Panginoong Jesus at nasa kamay ng ating Ama. So, on John chapter 10, verse 27 hanggang 29, napakaganda yung mga Bible verse po na yan. Kasi una nabasa natin, hawak tayo ng Panginoong Jesus. At sino man walang makakapag-alis sa atin sa kamay niya. Kaya lang, sa susunod na verse, hindi lang pala Panginoong Jesus ang may hawak sa atin. On verse number 29 of that same chapter 10 ng John, my Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Buriin mo yun, hawak ka na ng Diyos Ama, hawak ka pa ng Diyos Anak. Hawak ka na ng Diyos Anak, hawak ka pa ng Diyos Ama. So, napakatibay nung pundasyon ng kaligtasan, kaya kailanman hindi ito nawawala. Number 7, dahil tayo ay iniibig ng Diyos. At kailanman walang makakapag-alis sa atin yan. Tayo iniibig ng Diyos. Basahin natin yung Romans chapter 38. I hope you have your Bibles with you po. Para habang binubuksan ko yung Bible natin, kayo rin po ay nakikita po ninyo. Hindi naman tayo katulad ng iba dyan na pinagbabawalan yung members nila magbasa ng Bible. So you can open your own Bible and check it for yourself. Ang ginagamit ko po ay King James Version of the Scripture kapag ako po ay nag-i-English. And meron din po tayong Tagalog, yun nandito po sa ating PowerPoint presentation. So,
On Romans chapter 8, verse 38, ang sabi po rito ni Apostle Paul, siya po ang sumulat ng Romans, "For I am persuaded," ako'y nakatitiyak, again, that's the basic tong pinag-uusapan po natin, ako po'y nakatitiyak, ayaw ng Panginoon na tayo nabubuhay sa takot. Gusto niya tayo na makatiyak. "For I am persuaded," okay, ako ay sigurado, excuse me, ako'y nakatitiyak, "that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord." Grabe yung pag-ibig ng Diyos na walang kahit anong nilalang, kahit ang kamatayan, kahit ang buhay, kahit ang hell, at kung ano-anong mga kapangyarihan, walang sino man ang makapag-aalis sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus na ating Panginoon. Pangwalo, dahil tayo'y iniingatan ng Diyos. Kaya ang trabaho ng pag-iingat natin, ang trabaho po ng pag-iingat, ay hindi po natin trabaho. Yan po ay trabaho po ng Diyos. Huwag mong sabihin na iingatan ko, ang kaligtasan ko, hindi po pwede yun. Ang trabaho po ng pag-iingat ng kaligtasan ay trabaho po ng Diyos. Basahin po natin yung 2 Timothy chapter 1, on verse number 12, the Bible says, basahin ko lang po. For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed. Hindi ko ikinakahiya. Bakit? For I know whom I believe. Kilala ko kung sinong pinananampalatayahan ko. And I am persuaded. Again, ayun na naman po yung salita na ako'y nakatitiyak, ang sabi ulit ni Apostle Paul, whom I have believed, and I am persuaded that He is able, kapatid, kaya niya, He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Ang Panginoon natin, He is able, kaya niya. Kaya niya tayong ingatan. Ang trabaho ng pag-iingat ay wala sa atin. Ang trabaho ng pag-iingat ng kaligtasan ay nasa ating Diyos. Ikasyam, dahil wala ng kahatulan para sa mga tumanggap kay Kristo. Now, medyo sensitive ang doctrine po na ito, medyo nakakalito. Pero, tingnan po natin, logically speaking, tingnan po natin, ilang kasalanan bang binayaran ni Jesus? Ilang kasalanan bang binayaran ni Jesus? Pwedeng isa, pwedeng dalawa. Pero as far as the Bible is concerned, ang alam po natin, lahat ng kasalanan binayaran po ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yung judgment na para sa atin, inako na ni Jesus. Kaya on John chapter 3, on verse number 18, the Bible says, dahil Jesus Christ is the perfect sacrifice, at yung kabayaran ng kasalanan ay talagang binayaran po niya. Kaya on verse 18, the Bible says, He that believeth on Him is not condemned. Siya na nananampalataya sa Kanya, hindi nahahatulan. But he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. So kapag di ka nanampalataya kay Kristo, nahatulan ka na. Bakit? Siyempre si Jesus Christ nga yung nagbayad ng kasalanan. Ngayon, hindi magiging applicable sa'yo yung kabayaran ng kasalanan o yung pagbabayad ni Kristo kung di mo siya tatanggapin. Pero kung tinanggap mo siya, kung nanampalataya ka sa Kanya, ano pang kasalanan ang babayaran mo? Ano pang kahatulan ang meron pagka ganun? And on John chapter 5, on verse number 24, John chapter 5, on verse number 24, sabi po rito, Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation. Tingnan niyo po ulit yun, and shall not come into condemnation, that hindi na dadaan sa kahatulan, but is passed from death unto life. Again, kapag tinanggap mo si Kristo, wala nang kahatulan para sa iyo. Wala nang kahatulan sa pagkakasala. Bakit? Kasi inako na yan ni Jesus Christ. Ngayon, kung sasabihin nilang meron pa rin, parang hindi pa sapat
parang hindi pa sapat yung sacrifice, yung kamatayan ng Panginoong Jesus sa krus. Pang-10, dahil sa hindi niya tayo itataboy. Tandaan natin, tayo po yung tupa ng Panginoon. Sabi po, ang pangako ng John chapter 6, verse 37, hindi na tayo itataboy ng Panginoon. And pang-11 dahilan, ang gawain ng pagpapanatili ng kaligtasan ay kay Jesus at hindi sa atin. Katulad din ito nung kanina na binasa natin, na siya ang nag-iingat sa atin. Pero para mas malinaw, ang gawain ng pagpapanatili ng kaligtasan, hindi po sa atin yun. Kay Kristo po yun. Huwag mong akuin kasi hindi natin talaga kayang ingatan yan. Pero kapag ang kaligtasan mo nasa kamay ni Kristo, assured ka yan at walang dahilan para yan ay iyong pagdudahan. John chapter 6 verse number 37. Basahin natin hanggang 39. Sabi po rito on verse number 37, all that the Father giveth me, lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, shall come to me, lalapit sa akin. And him that cometh to me, I will in no wise cast out. Kailanman hindi ko itataboy. I will no wise cast out. Hindi tayo itataboy ng Panginoon. Yan yung reason number 10 po natin. Verse number 38, for I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me. 39. And this is the Father's will which hath sent me, that of all which he hath given me, I should lose nothing. Biruin mo yun, I should lose nothing, but should raise it up at the last days. Grabe, no? Wala akong dapat maiwala. Yun ang trabaho na ibinigay sa akin ng Ama, sabi ni Jesus Christ, sa lahat ng mga lumapit sa Kanya na inilapit ng Ama. Sa mga tuwid, sa lahat ng tumanggap sa Kanya bilang tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Lahat ng nanampalataya kay Jesus Christ, isa sa bilin ng Ama kay Jesus, wala dapat siyang maiwala. Again, ang gawain ng pagpapanatili ng kaligtasan ay kay Jesus at hindi atin. Huwag nating kanyahin. Hindi natin kaya yan. Okay. 12. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, 1 Peter chapter 1 on verse number 5. Sobrang makapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sabi ko, ang trabaho ng kaligtasan ay gawain ni Kristo. At syempre, makapangyarihan ng Panginoon sa Kristo, kaya hindi mo dapat pagdudaan yan. Number 13, dahil ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Okay? Regalo ng Diyos. Burin mo yun, ang sabi po ng Romans chapter 6, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang regalo ng Diyos. Saan ka naman makakita ng regalo na binawi? O for example, ikaw, bigyan kita ng regalo dahil magkaibigan tayo. At tapos nung nag-away tayo, kukunin ko siya sa'yo. Hindi mo matatawag na regalo yun. Ang tawag doon, pahiram. Pahiram. Kaya nga yung regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan, hindi niya babawiin yan. Bakit? Hindi naman niya pinahiram yan. Regalo yan. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. It is a gift of God. Regalo yan ng Diyos. At ang regalo na regalo na binabawi, kailanman hindi mo pwedeng tawaging regalo. 14. Dahil ang tawag dito ay buhay na walang hanggan. Again, basic. Basic. Isa sa mga katawagan ng kaligtasan ay buhay na walang hanggan. Bukod sa langit, bukod sa kapatawaran, isa sa terminology na ginagamit yan ng Bible ay buhay na walang hanggan. Ngayon, kapag tinanggap mo si Jesus, anong pangako ng Bible? John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, ayun yung provision, that whosoever, sino man, believeth in Him, manampalataya sa Kanya, shall not perish, hindi mapapahamak, but have everlasting life. Kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan pala bakit natin tutuldukan? No? Hindi kapag binawi yan, magkakaroon ng hangganan. Hindi na buhay na walang hanggan yan. Basic lang yan, kapatid. Na buhay na walang hanggan ang tawag
sa kaligtasan. Number 15, dahil sa programa ng Diyos. Romans chapter 8:28 hanggang 30. Alam niyo po, ipapaliwanag ko lang itong sa programa po ng Panginoon. Alam niyo po, ang merong malalim na katuruan ng kaligtasan na bago pa man tayo isilang sa mundong ito o bago pa man gawin ng Diyos ang lahat, ang sanlibutan at ang lahat ay nakaplano na ang kaligtasan. Okay? Nakaplano na ang kaligtasan at hindi na tayo dapat magtaka dahil hindi saklaw ng panahon ang pag-iisip ng ating Panginoon. He transcends everything. So, dahil sa sobrang talino niya, dahil sa sobrang lawak ng kanyang kaalaman, wala pa man, hindi pa man nangyayari, alam na niya. Kaya nga, sabi nga ng Bible, sa tinuturo niya, na before the foundation of the world, alam na ng Panginoon kung sino ang mga maliligtas. Okay? In Romans chapter 8, tingnan natin yung programa ng Panginoon. Verse 28. Romans chapter 8 and verse number 28. And we know all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose, for whom He did foreknow. Okay? Take note of that word, foreknow. Pag ibig sabihin ng foreknow, bago pa man, alam na niya, foreknow. Okay? He also predestinate. Okay? Ibig sabihin, medyo malalim na pag-aaral yan, but tingnan niyo po yung mga pagkakasunod-sunod. Una, He foreknow. And then later on, He predestinate to be conformed in the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Verse 30. Moreover, whom He did predestinate, then He is also called. Tinawag din yung pinredestinate ng Panginoon. And whom He called, then He also justified. Pinawalang sala, ginustified din. Alam ng Panginoon na natatanggap ang taong ito. So, tinawag niya, na predestinate, and then later on, na justified. Then after justified, then He also glorified. Among this word, tingnan niyo po yung mga words na ito. Una, foreknow, predestinate, called, justified, and glorified. Pansinin niyo po yung 5 salita po na yan. And among these 5 words, sa 5 po na yan, isa na lang ang hindi nagaganap dyan sa isang mananampalataya. Isa na lang ang hindi nagaganap dyan sa isang mananampalataya. Ano yun? Yung glorified, yung glorification na tinatawag. Kailan mangyayari yan? Sa rapture po. Pag-aaralan natin yan sa mga susunod na topic. Pero, whom He did foreknow, He also predestinate, He also called and justified. And along the way, kapag justified to glorified na wala yung kaligtasan, paano matutupad ang pangako ng Panginoon? So, hindi nawawala yan. Hindi nawawala ang kaligtasan. Bakit? Yun ang programa ng Panginoon. Hindi pa siya tapos sa atin. Meron pang glorification. Number 16. Dahil sa panalangin ng anak. Okay? On John chapter 17, on verse number 9 and verse number 12, ang pangako ng Diyos, ang panalangin ng Diyos, na tayo'y ingatan ng Ama. Okay, basahin natin. John chapter 17, on verse number 9 and verse number 12. Sabi po rito, I pray for them, I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine. And all mine are thine, and thine are mine, and I am glorified in them. And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee, Holy Father. Keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one as we are. While I was with them in the world, I kept them in thy name. Iningatan ko sila. Those that gavest me, I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. The son of perdition is Judas. Dahil sa panalangin ng Ama. Ipinalangin ng anak na tayo ay ingatan ng Ama. Grabe. So kapag sinabi mo na nawala ang kaligtasan, para bang hindi sinagot ng Ama ang panalangin ni Jesus Christ. Number 17. Dahil tayo ay naselyuhan na ng banal na Espiritu. Again, naalala niyo yung napag-usapan natin kanina na tayo ay hawak ng Ama at hawak tayo ng anak.
Marahil nagtataka kayo, bakit wala pa ang Holy Spirit? Ano po? Ngayon, eto na. Ephesians chapter 1, verse 13. Okay? We are sealed by the Holy Ghost. Tayo po ay naselyuhan ng banal na Espiritu. Alam niyo po yung kasabihan na return if the seal is broken. Return if the seal is broken. Kaya lang, paano masisira, paano mabobroken kung ang selyo mo ay ang banal na Espiritu. The third person of the Trinity. Okay? The third person of the Trinity, God Himself. God Himself ang selyo natin. Ganyang katibay ang ating kaligtasan. Hawak ka na ng Ama, hawak ka pa ng Anak, selyo pa ng banal na Espiritu. Number 18. Dahil ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Romans chapter 8, verse number 9. Romans chapter 8, verse number 9. The Bible says, but ye are not in the flesh, but in the Spirit, if it so be that the Spirit of God dwell in you. Okay? The Spirit of God dwell in you. Now, if any man has not the Spirit of Christ, he is none of his. Okay? So, sa lahat ng mananampalataya, ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Basically, syempre nga, dahil tayo na selyuhan. Okay? And kaakibat ng pagselyo na yon, ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Kaya nga tayo tinatawag na templo ng banal na Espiritu. And just try to raise the argument, no? Selyo ka na ng banal na Espiritu, nananahan sa yung banal na Espiritu, and yet mawawala pa yung kaligtasan mo. Para mong sinabing napakahina ng Diyos kapag gano'n. Verse number 19, dahil sa pagdidisiplina ng Diyos. Ito yung sinasabi ko. Anak tayo ng Diyos at hindi nawawala ang kaligtasan. Isa sa patunay niyan, tayo'y dinidisiplina ng Panginoon. Saan natin makikita yan? Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12 and verse number 5 hanggang verse number 11. Hebrews chapter 12, verse number 5 hanggang verse number 11. Basahin natin yung mga verses na yan at ating pagmunay-munayan. On verse number 5, and ye have forgotten the exhortation which is spoken to you as unto children, my son, despise not the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. Huwag mo raw ipagwalang bahala. Kaya ang pagdidisiplina ng Panginoon, o manlupaypay kapag ikaw ay kanyang sinasaway. Bakit daw? Verse number 6, for whom the Lord loveth, he chasteneth and scourgeth every son whom he receiveth. Kasi daw, kung mahal ka daw ng Diyos, syempre, kanya-kanyang papaluin. Okay? If you endure chastening, God dealeth with you with son. For what son is he whom the Father chasteneth not? Grabe, no? So, kung anak ka talaga ng Diyos, papaluin ka niya. Pero kung di ka pinapalo, magtaka-taka ka na. Bakit? Sino ba namang ama, ang sabi ng Bible, sino ba namang ama ang hindi namamalo ng kanyang anak? Okay? But if ye be without chastisement, where all are partakers, then are ye bastards and not sons. So, kung hindi ka pinapalo, bagamat ang lahat ay pinapalo, lahat ng anak pinapalo, ikaw ay hindi pinapalo, ay makamalamang hindi ka anak. Yun po ang katwiran po ng Bible. Number 9, furthermore, we have had fathers of our flesh, which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of the spirits and live? So, yung mga tatay nga natin sa lupa, tayo pinapalo at natatakot tayo sa Kanya, how much more dun sa ating Heavenly Father? Verse 10, for they verily for a few days chastened us after their own pleasure, but He for our profit, that we might be partakers of His holiness. So, sabi rito, yung ibang tatay nga, pinapalo lang tayo kasi maisipan lang nila, pleasure lang nila, pero ang Diyos daw, pinapalo ang kanyang anak, okay? For our profit, para daw sa ikakabuti natin, para daw tayo maging kapartaker ng kanyang kabanalan. Now, no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward, it yielded the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Wherefore, lift up your hand, which hand down, and the feeble knees, and make straight paths of your feet. Verse 13, lest that which is lame be turned out of the way, but let it rather be healed. So, sabi ng Bible, sa umpisa, hindi masarap ang pagpapalo, pero afterwards, no, aanihin natin yan, yung peaceable fruit of righteousness. So, hindi nawawala ang kaligtasan. Bakit? Dinidisiplina nga tayo ng Ama. At ang disiplina ng Ama
ay nagpapatunay na tayo ay kanyang anak. Number 20, dahil sa kamatayan ng Panginoong Jesus. Dahil sa kamatayan ng Panginoong Jesus. Bakit? Dahil sa kanyang kamatayan, tayo ay natubos sa ating mga kasalanan. Kaya nga ang question ko kanina, ilang kasalanan ba ang binayaran ng Panginoon? Ilang kasalanan ba ang binayaran ng Panginoon? Eh, kung lahat yan binayaran ng Panginoon, everything is paid in full. So, ilan pang utang natin na kasalanan? Ilan pang kasalanan ang babayaran natin? Kaya kapag sinabi natin, pag sinabi natin na nawawala ang kaligtasan, para mo na rin sinabi na hindi pa sapat ang kamatayan ng Panginoong Jesus, na para bang kulang pa yung kanyang sakripisyo. Dahil tayo ay napatawad na. Eh, napatawad ka na pala eh. Napatawad na pala tayo eh ng ating Panginoon dahil sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Dahil tayo ay pinanganak muli, dahil tayo pinawalang sala, dahil tayo ay nabago, binago tayo ng Panginoon, dahil tayo tinanggap sa pamilya ng Diyos. Lahat ng yan naging posible, lahat ng yan nangyayari dahil sa kamatayan ng Panginoon. Ngayon, kung sasabihin ng ilang tao, o ilang grupo, o ilang mga nagtuturo na nawawala ang kaligtasan, para bang sinasabi na rin nila na hindi pa sapat, no? Para bang sinasabi nila na hindi pa sapat ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo. And napaka tawag rito, mahirap sabihin pero nawala. 20, tako tayo, 21. Dahil sa kanyang pagkabuhay na muli. Dahil sa kanyang pagkabuhay na muli. Ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo ay ebidensya na tayo rin balang araw ay bubuhayin na muli ng ating Diyos. Okay? Kaya nga sabi, He is the firstborn. Okay? He is the firstborn among the dead. He is the firstborn among the dead. He is the first fruit of the resurrection. Bakit? Kasi ang pagkabuhay o ang resurrection ng Panginoon Jesucristo ay proof. Okay? Proof. Katunayan na balang araw ang lahat ng mananampalataya ay mabubuhay na muli. And try to imagine, sa kalagitnaan nun, ng pagkabuhay nating muli at sa panahon ngayon na wala ang ating kaligtasan, paano tayo mabubuhay muli? So, magge-generate ng conflict, magge-generate ng mali-maling doktrina kapag sinabi nating nawawala ang kaligtasan. And 22, konti na lang, 22, 23, 24, and 25. O number 22, dahil ang Panginoong Hesus ay nakipagpalit sa atin. 1 Peter chapter 3 verse 18. Ano pong sabi po doon? Yung walang kasalanan, nagmukhang makasalanan para sa atin. Nakipagpalit siya. No, yung kanyang kabanalan, yung kanyang righteousness, yung kanyang holiness napunta sa atin. At yung sin, yung kasalanan natin napunta sa kanya. At nung pinako siya sa krus ng Kalbaryo, kasama niya yung ating mga kasalanan na naipako doon. Dahil nakipagpalit siya sa atin, kaya tayo ngayon ay hindi nawawala ang kaligtasan. Dahil sa presensya ng Panginoon sa atin. Okay? Romans chapter 6 on verse number 8. Lagi natin siyang kasama. Again, nananahan niya ang banal na Espiritu sa atin. At syempre, ang presensya ng Diyos palaging sumasa atin. So, para bang kung nawala yung kaligtasan, parang sinabi natin, ang hina ng Diyos. Dahil hindi niya tayo hahayaan na tuluyang matisod. Ito yun eh. Hindi niya tayo hahayaan. Yes, ang isang Kristiyano ba hindi nagkakasala? Nagkakasala pa rin ang isang Kristiyano, whether tanggapin mo yan o hindi, yung katuruan na yan o ayaw mo tanggapin. But the reality, kahit sinong tao, mapa-Kristiyano, mapa-hindi, nagkakasala. Pero salamat, sabi ng Jude verse 24, now unto Him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. Grabe no, hindi niya tayo hayaan na tuluyang matisod. And number 25, dahil sa patuloy niyang paglilinis at pagpapatawad. 1 John chapter 1 on verse number 9. If you confess, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from our all unrighteousness.
Again, hanggang sa mga oras na ito, kapag nagkakasala tayo, humihingi tayo ng tawad sa Panginoon, patuloy na tayong pinapatawad. Ngayon, hindi nawawala ang kaligtasan. Bakit? Siyempre, patuloy na tayong pinapatawad. But again, hindi yan lisensya para paulit-ulit tayo magkasala. At mamaya nga, ipapaliwanag natin yan kung bakit. And lastly, number 26. Woo! Dahil iyon ang itinuturo ng Biblia. And the Bible is God's Word. God's Word is the written truth. Totoo yan eh. Walang halong kasinungalingan. It is infallible. And yet, dun sa 25 reasons na pinresent ko sa inyo, na nagsasabi, o mga reason kung bakit hindi nawawala ang kaligtasan, again, I think na nabuo yung foundation na ang once saved, always saved is a Bible doctrine. A clear, malinaw, a clear Bible doctrine. At dahil yan ang tinuturo ng Biblia, tama yan because the Bible is infallible. So, wow, grabe 26 reasons bakit hindi nawawala ang kaligtasan. Antibay niyan, kapatid, antibay niyan. Kahit dalawa o tatlo lang ang mas makabasado natin dyan or talagang maging part ng system natin, dalawa o tatlong reasons, matibay na yun. Okay? How much more kung talagang ma-memorize natin these 26 reasons kung bakit hindi nawawala ang kaligtasan. Katiyakan ng kaligtasan, nais ng Panginoon na maging sigurado ka. Nais ng Panginoon na tayo ay makatiyak. Ayaw niya na tayo ay nabubuhay sa takot. Now, pag-usapan natin, ano yung tamang, doon muna tayo sa maidudulot ng katiyakan ng kaligtasan. Okay? Ang katiyakan at seguridad ng kaligtasan ay nagdudulot ng una, kumpiyansa or confidence. Di ba, kumpiyansa ka, hindi ka nabubuhay sa takot. Kapag ka alam mong hindi nawawala yung kaligtasan mo, focus ka lang sa relationship, focus ka lang sa service, at alam mo yung mas magaang sa loob mo maglingkod. Mas magaang sa loob mo na ang laman ng puso mo habang naglilingkod ka ay hindi takot, kundi pagpapasalamat. Okay? So, kumpiyansa, confidence, walang takot. Kaligayahan, sino ba naman malulungkot kapag ka nalaman mo na once na tinanggap mo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, ay ang salvation ay mananatiling sa'yo at sa'yo magpakailan pa man. Siyempre, joy. An inward joy. Talagang unspeakable joy. A much less joy ang ating matatanggap kapag malaman natin ang doktrina ng once saved, always saved. Kaaliwan, o comfort. Sa oras na tayo nalulungkot, meron tayong assurance na palagi natin kasama ang Panginoon. Assurance na merong isa na hindi napapako yung kanyang pangako, na merong isa na palagi nandiyan at palagi tayong iingatan. Meron tayong comfort, na hindi nawawala ang salvation natin. And lastly, kapanatagan. Kapanatagan. Stable ka lang. Firm. Kapanatagan. Ano ka lang, kumbaga, stay put, kapanatagan. Walang pagdadalawang isip, walang takot, walang panatag lang ang ating kalooban. Alam natin na ang kaligtasan ay hindi nawawala. And ano yung dapat na maging response natin? Ano yung dapat na maging response natin sa pagkakaalam natin ng precious doctrine na ito? Now, ito yung gusto ko bigyan ng panahon. Bigyan natin ito ng malinaw na pag-uusap. Once saved, always saved. Ang isang Kristiyano ba, kapag nagkasala, ligtas pa rin? Oo, ligtas pa rin. Pero hindi dapat yan maging dahilan para paulit-ulit kang magkasala. Bakit? Siguruhin mo kapag ginawan ka ng mabuti, masama pa bang igaganti mo? Laking hiya natin sa Panginoon, Laking hiya natin sa kabutihan na ipinagkaloob niya sa atin, and yet, ang isusukli pa natin ay pagkakasala. Ang seguridad ng kaligtasan ay hindi lisensya upang tayo paulit-ulit na magkasala. Hindi yun ang plano ng Diyos. Ang Diyos ay banal at makatwiran. Ngunit dahil sa kanyang awa at pag-ibig, tayo'y kanyang tinanggap. Patuloy na binibigyan ng pagkakataon. Hindi ba't ang nararapat na tugon dito ng isang matino
at tunay na Kristiyano ay pagmamahal, pagpapasalamat, pagsunod, paglilingkod, at pagsusumikap na magawa yung mga bagay na nais ng Diyos. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng gawa. Well, it is true. No? Totoo yun. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng gawa. Ngunit tayo naligtas upang gumawa ng mabuti. Ang mabuting gawa ay produkto ng kaligtasan. Lagi natin tatandaan yan. Mabuting gawa ang produkto ng kaligtasan. Ang pagkakaalam ng osas ay hindi lisensya upang paulit-ulit tayo magkasala, kundi mas lalong lumalim yung ating foundation upang mas mahalin natin ang Panginoon, mas magpasalamat tayo, mas sumunod tayo, mas maglingkod tayo, at mas lalo tayong magsumikap na matupad ang mga bagay na nais niya para sa atin. Okay. And Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang verse 10, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas, that is past tense, sa biyaya, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri o magyabang, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya'y nating lakaran. Again, we are saved to serve, kapatid. We are saved to serve. Okay, so doon na po natatapos ang lesson po natin. 26 reason kung bakit hindi nawawala ang kaligtasan. And kung may question kayo, paano ma-save or kung paano maligtas, simple lang. No, God gave His only begotten Son. Ibinigay niya si Jesus Christ. At si Jesus Christ ang namatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ng ating mga kasalanan. Meron tayong dalawang dapat tandaan para tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas. Ano yan? Una, yung pagsisisi, repentance. Kailangan aminin natin na tayo nagkasala. Kailangan natin aminin na tayo marumi sa harapan ng ating Panginoon. At dahil sa karumihan na yan, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Pangalawang bagay, faith o pananampalataya. Okay? Faith on the Lord Jesus Christ. Faith sa ating Panginoong Kristo na siya'y nagkatawang tao, nanahan sa lupang ito, namuhay ng perpektong buhay, pero siya'y ipinako sa krus ng Kalbaryo. Para sa ang lahat ng bagay na yon, upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At kung pananampalatayahan mo siya bilang Panginoon ng tagapagligtas, ang pangako ng Bible, walang pagsalang maliligtas ka. Okay? At kung sa mga oras na ito, nakikinig ka, ikaw ay ligtas, nais ng Panginoon na makatiyak ka, nais ng Panginoon na makasigurado ka, hindi nawawala ang kaligtasan, pero hindi yan lisensya para paulit-ulit kang magkasala, kundi iyan ay pundasyon natin para mas lalo natin siyang mahalin, mas lalo natin siya sundin, mas lalo natin siyang paglingkuran. Yun lamang po ang lesson po natin for this evening. Magandang araw po.